Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang bahay na matagal nang walang nakatira. Luma na ang kahoy, umiingit na ang bawat hakbang. Basag ang ilang bintana, pero ang pinakakakaiba ay ang kwartong laging may nakasilip. Walang naniniwala noong una, hanggang sa mismong si Lolo Andres, ang dating kapitan ng barangay, ang nagsalita. "Ako mismo," sabi niya. "Nakita ko. 2:00 ng madaling araw. May matang nakatingin sa akin mula sa bintana ng kwartong yun. Itim. Walang puti. Hindi tao yun." Hindi na siya bumalik ulit malapit doon. Isang gabi, may 3 binatilyong umuwi galing inuman. Si Joel, ang pinakamatapang, ang naghiya. "Silipin natin yung bahay para patunayan na wala namang multo ron." Naglakad sila sa dilim. May hawak lang na flashlight at bote ng gin. At pagdating nila sa harap ng bahay, tahimik ang paligid. Tila lahat ng insekto ay natahimik. Pinihit ni Joel ang pinto. Tumunog ito at bumukas na parang may matagal nang gustong makalabas. Pumasok sila. Amoy alikabok. Amoy amag. Luma na't tiyak namang masusuka ka sa amoy. "Tingnan natin ang kwarto sa itaas," sabi ni Joel. Nakangisi at umakyat silang 3. Pagdating sa itaas ay sinundan nila ang koridor. Doon nila nakita ang kwarto. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Maliwanag ang buwan kaya may konting liwanag na pumapasok. Dahan-dahan nilang tinulak ang pinto. Walang laman ang kwarto. Pero may isa sa kanilang napatingin sa bintana. Si Rico. Napahinto siya at nanigas. "Joel, may nakasilip mula sa labas." "Ano sinasabi mo? Imposible may tao sa labas. Nasa second floor kaya tayo." Sabay silang lumingon at doon nila nakita isang hugis muka, pero hindi muka ng tao. Mahaba ang muka, maputla, nakangiti pero walang galaw. At ang mga mata ay itim na itim, parang butas sa kawalan. Biglang bumukas ang ilaw sa kisame, pero wala namang kuryente sa bahay. Napasigaw si Rico at tumakbo pababa. Sumunod si Joel at Arman. Pero pagdating nila sa pinto, sarado na ito. Ayaw bumukas. Mula sa taas ay may narinig silang mga yabag. 1, 2, 3. Pero wala namang katao-tao sa taas. May boses silang narinig. Mahina. Parang hangin. "Bakit kayo pumasok?" Biglang bumukas ang pinto. Tumakbo sila palabas at hindi na sila muli pang lumingon. Kinabukasan, wala si Rico. Hindi na siya nakauwi. At hanggang ngayon, si Joel at Arman ay hindi na muli pang nagsalita tungkol sa nangyari. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, may dumadaan sa harap ng bahay. At sa bintana ng kwartong iyon, may nakasilip pa rin. At minsan, sumusunod ang tingin. Ingat ka, baka ikaw na ang sunod na silipin. Noong August 15, 2019, lumipat si Lara, isang freelance photographer, sa isang lumang apartment sa Maynila. Wala siyang kasama. Wala ring pamilya. Tahimik. Sakto sa budget at may kakaibang karakter ang lugar. Pero sa unang gabi pa lang, may napansin na agad siya. Isang lumang larawan sa sala.
nakasabit sa dingding. Luma ang frame, sipiya ang kulay, isang pamilya, ama, ina, at isang batang babae. Lahat ay nakatingin sa camera, maliban sa bata na nakatingin sa isang sulok ng larawan sa madilim na bahagi. Di niya ito binigyang pansin. At pagkalipas ng ilang araw, may napansin siyang kakaiba. Tuwing madaling araw, pagising niya, nakadapa ang larawan sa sahig. Paulit-ulit, gabi-gabi. Kahit isabit pa niya itong muli. At sa bawat pagbalik niya rito, parang lumalapit ng bahagya ang batang babae sa gilid ng frame. Una, kala niya iguni-guni lang. Hanggang sa isang araw, tinakpan niya ito ng tela. Ayaw na niyang makita. Pero paggising niya kinabukasan ay wala na ang tela. At ang larawan, wala na rin sa dingding. Nasa kama na niya. Nasa una na niya. Ang batang babae, ngayon, nakatingin na sa kanya. Nagsimula siyang makarinig ng mga yabag sa gabi. May kumakaluskos sa kisame. May humahaplo sa buhok niya habang siya'y natutulog. At minsan, sa panaginip, o baka hindi na panaginip, naroon ang batang babae. Puno ng sugat ang muka, walang mga mata, at may hawak na matulis na gunting. Tinanong niya ang landlord tungkol sa larawan. Tahimik lang ito, hanggang sa sabihin ng matanda na ilang beses na namin tinanggal yan pero bumabalik. Kaya lahat ng umuupa dito nawawala. Tumawa si Lara. Urban legend, sabi niya. Pero kinagabihan, sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, may naramdaman siyang malamig sa kanyang dibdib. Pagdilat niya, nakatayo ang bata sa paanan ng kama. May dugo sa damit. May hawak na gunting. At sa isang iglap, biglang dumilim. Kinabukasan, may bagong umupa sa unit. Si Tina, isang nursing student. Tahimik, madasalin, wala ring pamilya. At tulad ni Lara, napansin din niya yung larawan dun sa dingding. Pero sa pagkakataong ito, 4 na ang tao na nasa larawan. Ama, ina, isang batang babae, at ang babae sa dulo ng frame, nakatingin diretso sa kanya. Si Lara. At ngayon, saka na lang rin sa mga titingin. Sa larawan, sa dilim, habang sila ay palapit ng palapit. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang lumang bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Sa likod nito ay may nakatagong isang malaking puno ng balite. Sinasabi ng mga matatanda na matagal na raw itong tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit sa kabila ng mga babala, doon lumipat ang pamilyang Ramos. Dala ng pangarap na magsimula ng panibagong buhay. Sa unang gabi pa lang ramdam na ng pamilya ang kakaibang lamig na bumabalot sa buong bahay. Hindi galing sa hangin kundi tila ba dumadaloy mula sa mismong sahig at pader. Ang kanilang bunso, si Ella, 4 na taong gulang. Siya ang unang nakapansin sa puno. At sa tuwing dudungaw siya sa bintana ng kanyang silid ay nakatitig lamang siya sa balite. Animoy, may nakikita siyang kakaiba. "Ate, ang ganda ng babae sa puno,"
Sambit ni Ella sa kanyang nakakatandang kapatid na babae. Pero nang sumilip ito ay wala naman itong nakita, hindi mga ugat ng punong kumikilos na parang may daliri sa dilim. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, nagising ang ina dahil sa ingay ng mga yapak sa kisame. Mabibigat na yabag. Tila ba may naglalakad na hayop. Ngunit nang silipin niya ito ay wala naman siyang nakita. At sa halip ay bumungad sa kanya ang isang itim na anino sa gilid ng bintana. Saglit lang at nawala rin ito. Kinabukasan, naglalaro si Ella sa may bakuran habang nakatitig siya sa balite. May mahaba, maputlang kamay na dahan-dahang bumaba mula sa mga sanga at kumaway sa kanya. Napangiti ang bata. "Mama, may kaibigan ako." Masayang sigaw niya. Ngunit nang lapitan ng ina ay walang nakitang kahit ano roon. At habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting nagbabago si Ella. Hindi na siya sumasama sa pagkainan. Mas gusto niyang nakaupo na lang sa tabi ng bintana at nakatingin sa puno ng balite. Madalas siyang bulong na parabang may kausap at sabi niya may laro daw siya mamayang gabi. At habang sinasabi niya yun ay nakangiti si Ella ng parang kakaiba. Minsan, habang naglilinis ang ate niya, sa likod ng bahay ay may narinig siyang tinig mula sa taas ng balite. Babaeng tinig, malamlam, mahaba ang bawat bigkas. "Isama mo sila. Lahat kayo." Napaatas ang kanyang ate at nanginginig at nagtatatakbong pumasok. Pero nang ikwento niya ito ay walang naniwala sa kanya. Isang gabi, napuyat ang buong pamilya dahil sa hagupit ng ulan. Malakas ang kulog, mikislap ang kidlat at sa bawat pagsindi ng kidlat ay may naaaninag silang aninong nakasabit sa mga sanga ng balite. Mga hugis ng katawan, nakabitin na parang mga bangkay. At sa pinakataas, may isang babae. Mahaba ang buhok, nakangiti habang nakatitig sa kanilang bintana. Sumigaw si Ella, "Mama, gusto na niya akong isama." At bago pa man siya mahawakan ng kanyang inay, biglang bumukas ang bintana at isang mahabang kamay ang umablot sa bata. Napasigaw ang buong pamilya ngunit saglit lang iyon dahil sa isang iglap ay nawala si Ella at wala siyang nagawa kundi umiyak. Kinabukasan, naganap ang mga pulis at kapitbahay, ngunit wala silang nakita. Maliban sa mga bakas ng maliliit na paa sa paligid ng puno na humantong sa pinakagitna ng mga ugat at tuluyang naglaho. Lumipas ang mga buwan, hindi na nakayanan ng pamilya Ramos ang manatili sa bahay. Umalis sila, dala ang pangungulila at takot. Ngunit sa tuwing may bagong dadaan sa lumang bahay ay may mga batang bumubulong. May bata sa puno, nakangiti siya. Inaanyayahan niya akong maglaro. At hanggang ngayon, sa bawat dilim ng gabi, kapag dumating na ang katahimikan sa buong baryo ay may maririnig na tinig mula sa balite. Malambing, mapang-akit, tinig ng isang batang babae. Si Ella. Sa isang malamig na gabi ng Disyembre, hating gabi na, halos wala nang bumibiyahe sa kahabaan ng probinsya. Isang lumang pampasaherong jeep ang bumabaybay. Ang makina ay halos bumigay na sa kalumaan. Sa loob, iilan na lang ang nakasakay. 3 estudyante, isang matandang babae, at ang driver. Tahimik, tanging ugong ng makina ang maririnig. Nang huminto ang jeep sa isang madilim na kanto,
may sumakay na isang babae. Maputi ang balat, nakaputing bestida at mahaba ang buhok na nakatakip halos sa muka. Tahimik lang siyang umupo sa pinakadulo, malayo sa ibang pasahero. Walang nagsalita, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Unti-unting lumamig ang paligid. Ang mga estudyante ay nagsimulang magbulungan. Ang isa'y bumulong ng, "Ang lamig naman bigla, para bang nasa loob ng freezer." Ang matandang babae na may yumakap sa dalang rosaryo, paulit-ulit na nagdarasal sa sobrang kaba. Habang tumatakbo ang jeep, napansin ng driver na kahit gaano kabagal o kabilis ang andar niya ay nakikita niya sa salamin ng babaeng nakaputi na nakatingin sa kanya. Hindi kumukurap, walang emosyon. Kinilabutan siya, pero pinilit niyang wag ipahalata. Lumipas ang ilang minuto. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Una, ang 3 estudyante. Pagkatapos, ang matandang babae. Nang makarating sila sa huling baryo, ay ang natira na lamang ay ang driver at ang babaeng nakaputi. Biglang nagsalita ang babae. Mababa ang boses, parang galing sa malayo. "Manong, sa sementeryo po ako bababa." Natigilan ng driver. 12:00 na ng gabi at malayo pa ang sementeryo pero wala siyang nagawa. Huminto siya sa harap ng sementeryo at naghintay na bumaba ang babae. Ngunit nanatili lang itong nakaupo. Lumingon siya at doon niya nakita wala na ang babae. Ang pintuan ng jeep ay nakasarado pa rin. Ngunit sa rearview mirror, malinaw na malinaw niyang nakitang nakaupo pa rin ito at nakangiti. Pero wala ng mga mata, kundi ang malalalim na butas na may umaagos na dugo. Nabitawan ng driver ang manibela at sa sobrang takot ay bumangga ang jeep sa malaking puno. Nawalan siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang jeep na may basag na salamin. Sugatan ng driver pero higit na ikinagulat nila ang isa pang natagpuan sa loob. Isang bangkay ng babae, nakasuot ng puting bestida, malamig at matigas na, parang matagal ng patay. At mula noon, gabi-gabi, may nagsasabing nakikita nilang may sumasakay na babaeng nakaputi, humihingi ng sakay papuntang sementeryo. Ngunit hindi na kailanman bumababa. Sa isang probinsya sa Cavite, may isang kalsadang tahimik at madalas binabalutan ng makapal na hamog tuwing gabi. Kakaunti na lamang ang dumaraan dito. At ayon sa mga kwento ng matatanda, isang puting anino ang gumagala sa gitna ng kalsada tuwing gabi. Maraming nagsasabing ito'y isang babaeng nakaputing bestida na mahaba ang buhok at walang muka, ang tinaguriang White Lady. Isang grupo ng 4 na kabataan, sina Arvin, Liza, Marco at Jenny, ang nagpasya na dumaan sa kalsadang iyon matapos ang kanilang inuman sa bahay ng kaibigan. Sila'y masaya, nagtatawanan at nagbibiro. Ngunit sa likod ng kanilang saya, unti-unti nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang katahimikan ng daan. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Lisa. Ramdam niya ang kakaibang presensya. Ang mga dahon sa gilid ng kalsada ay kumakaluskos kahit walang hangin. Nang lingunin nila, wala naman tao. Narinig nila ang mabigat na yabag, dahan-dahang papalapit mula sa dilim, ngunit wala silang nakikitang kahit na sino. Hanggang sa bigla silang may nasilayan sa di kalayuan.
Isang babaeng nakaputing bestida. Nakatalikod ito at nakatayo sa gitna ng kalsada. Mahaba ang buhok na tila sumasayaw kahit walang ihip ng hangin. Si Jenny ang una nagsalita. "Guys, baka prank lang yan. Baka may nakakatawa lang dito." Ngunit nang lumapit sila ng kaunti, dahan-dahan itong humarap. Maputla ang balat. Walang malinaw na muka. Pawang dilim lamang ang nasa ilalim ng buhok. Napaatras ang apat, ngunit hindi makatakbo. Tila nanigas ang kanilang mga paa. Ang white lady ay dahan-dahang lumapit. Bawat akbang niya ay nagdudulot ng malakas na kalabog sa lupa. Tila kumakabog sa dibdib ng mga kabataan. At sa isang iglap, isang napakalakas na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang nakabibinging tinig na parang pagsabog ng 10 tinig sa iisa. Nabitawan ni Marco ang hawak na bote at nabasag iyon sa simento. Ang kanyang katawan ay nanginig. Ngunit hindi lang pala siya mag-isa. Sa bawat gilid ng kalsada, unti-unting lumilitaw ang mga aninong nakaputi. Mga babaeng may dugo ang muka, hungkag ang mga mata, nakabitin ng liig na tila ba biktima ng aksidente. Palibot na sila. Hindi makasigaw ang mga kabataan, hindi makatakbo, at ang kanilang mga katawan ay tila pinipigil ng malamig na hangin. Isang malamig na bulong ang narinig ni Arvin direkta sa kanyang mga tenga. "Bakit niyo ako iniwan noon? Hindi ba tumana kayo rito? Wala ni isa sa inyo ang tumulong." Napagtanto nila, ilang taon na ang nakalipas, may babaeng na aksidente sa kalsadang ito. At sa gabing iyon, sila mismong apat ang dumaan. Nakita ang dugo ang babae, ngunit piniling wag tumulong dala ng takot at pagmamadali. Ang babaeng iyon, siya ang white lady. Biglang lumapit ang white lady kay Jenny. Hinawakan siya sa balikat at napasigaw ito ng malakas bago tuluyang nawalan ng malay. Nang muli nilang idilat ang kanilang mga mata, wala na ang white lady. Wala na rin ang mga multong nakaputi at tahimik na ulit ang kalsada. Ngunit sa malamig na hangin, naririnig pa rin nila ang bulong, "Hindi ako titigil hanggang may mga dumadaan dito na hindi tumutulong." Ang apat ay nakauwi ng nanginginig at halos walang imik. Ngunit ang gabing iyon ay hindi nila makakalimutan. Ang kanilang konsensya ay habang buhay na tatatak sa kanilang mga utak. At ang kalsadang iyon ay mananatiling paglalagian ng white lady. Isang paalala na minsan ang tunay na horror ay ang pagpapabaya. Sa isang lumang ospital sa probinsya ng Batangas, may isang gusaling hindi na ginagamit. Dati itong maternity ward, ngunit na magkaroon ng sunog, 30 taon na ang nakakaraan. Isinara ito at hindi na muling binuksan pa. Ang mga pasilyo ay nilulumot, ang mga bintana ay basag, at sa tuwing gabi, wala kang maririnig kundi ang humahampas na hangin at mga kaluskos mula sa dilim. Ngunit may isang alamat. Sinasabi ng mga tao na sa ikatlong palapag ng gusaling yun ay may nagpapakita tuwing alas 12 ng gabi. Isang babaeng nakaputing bestida, payat at may kargang sanggol. Hindi raw ito basta multo kundi isang kaluluwang naghahanap ng kapalit. Isang grupo ng 3 estudyante sa kolehiyo, sina Marco, Chesa at Alvin, ang naglakas loob ng pasukin ng ospital para sa kanilang project tungkol sa mga urban legend. May dala silang camera, recorder, at flashlight. Alas 11 ng gabi, simula silang maglakad papasok. At habang umaakit sila sa hagdan,
Bawat yapak ay nag-iingay at tila ba may sumasabay na ibang tunog ng yapak sa kanilang likuran. Ngunit kapag lumilingon sila, wala naman tao. Pagsapit nila sa ikatlong palapag, napansin nilang mas malamig dito kaysa sa mga naunang palapag. Ang mga pinto ng mga silid ay nakabukas at ang mga kurtina ay unti-unting kumakaluskos na parang may humihila. Si Jessa, ang pinakakinakabahan, ay napatingin sa isang silid. Doon nakita niya ang isang crib. Walang bata, wala ng kama, ngunit naririnig niya ang mahinang iyak ng sanggol. Hindi ito normal na iyak. Mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. Nanginginig ang kanyang boses. Naririnig mo ba yun? Tanong niya. Ngunit sina Marco at Alvin ay tahimik na parabang wala silang naririnig. Maya-maya, biglang namatay ang lahat ng ilaw ng kanilang flashlight. Nanatili silang tatlo sa gitna ng madilim na pasilyo. At sa katahimikan, may narinig silang dahan-dahang pag-awit ng isang lalabay. Ang boses ay malamig, mahaba, at puno ng bighati. Rush, little baby, wag kang iiyak. Ngunit sa halip na ginhawa ang kantay, nagdadala ng matinding takot. Nagmadali silang bumaba, ngunit laking gulat nila na makita nilang hindi na iyon ang hagdan. Sa halip, isa na iyong mahabang pasilyo na puno ng mga pintuang magkapareho ang itsura. Isa-isa nilang binuksan ang mga pinto, ngunit sa bawat pagbukas, pareho lang ang laman. Isang silid na may crib, at sa crib, isang itim na anino ng sanggol na gumagalaw. At habang patagal ng patagal, mas lumalakas ang iyak, mas nagiging matinis, mas nagiging nakakabingi. Si Alvin ang unang bumagsak. Nangingisay siya habang tinatakpan ng tenga. Si Marco ay nagpilit siyang buhatin, ngunit nang itutok niya ang camera sa paligid ay nakita nilang hindi lang isa ang babae. Marami. 10, 20. Naglalakad sa dilim. Lahat nakaputi. Lahat may kargang aninong sanggol. Sa huling pagtakbo nila, bumukas ang isang silid. At doon nila nakita ang isang higanteng salamin. Sa salamin, hindi na nila nakikita ang kanilang sarili. Sa halip, tatlong babae ang naroon. Nakaputi, may hawak na sanggol at nakangiti. Sumigaw si Jessa, ngunit sa mismong salamin, nakitang hawak na niya ang isang umiiyak na sanggol. Si Marco at Alvin, parehong wala na ring muka, kundi mga aninong nakatingin sa kanya. At sa likod nila, ang boses ng babae. 3 na lang ang nadagdag. Huwag kayong mag-alala. Marami pa ang susunod. Kinabukasan, may mga taong pumasok sa lumang ospital. Wala silang nakitang 3 estudyante. Wala ring gamit. Ngunit sa ikatlong palapag, sa loob ng isang silid, may natagpuang 3 crib na puno ng alikabok. At sa pisara sa gilid, may nakasulat na bago. 3 na lang ang kulang para mabuo ang klase. Sa isang baryo sa Laguna, nakatayo ang isang lumang bahay na bato. Dito nakatira ang pamilya Ramos, mag-asawang Mario at Celia, at ang kanilang dalagang anak na si Ana. Tahimik at payapa ang gabi hanggang sa may kakaibang nangyari na magpapaikot ng kanilang mundo. Si Celia ay naghahanda ng hapunan nang biglang bumukas ang pinto. Dumating si Ana, pagod at pawisan mula sa eskwela. Nakangiti ito. Binati ang kanyang ina at dumiretso sa kwarto. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, muling bumukas ang pinto. Si Ana ulit, pawis na pawis, galing eskwela, at nagbitiw ng parehong bati.
Ma, andito na po ako. Natigilan si Celia. 2 Ana. Tinawag ni Celia ang asawa niya. Nagulat si Mario sa nakita. Nakatayo sa sala ang 2 magkaparehong Ana. Parehong suot ang uniforme. Parehong may pawis sa noo. Parehong may dalang bag. Ngunit magkaiba ang kanilang ekspresyon. Ang isa'y nakangiti, maamo, parang tunay na anak nila. Ang isa'y malamig ang mga mata, walang emosyon, at nakatitig lamang ng diretso sa kanila. Lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Nagsimulang umuga ang mga bintana. Ang orasan sa dingding ay tumigil. Nagsalita ang unang Ana. Ako po ito, Mapa. Huwag kayong maniniwala dyan. Hindi ako yan. Ngunit agad ding sumagot ang ikalawa. Ako ang totoo. Siya ang peke. Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. At habang tumatagal, nagsimulang magbago ang isa sa 2 Ana. Unti-unti itong ngumiti ng malawak. Napakalawak na halos mawasak ang pisngi. Dumilim ang balat nito at ang mga matay naging hungkag na itim. Naglakad ito papalapit sa pamilya. Ako ang ladino kasama sa gabi. Ang nakahiga sa tabi niyo. Ako ang bumubulong sa tenga niyo tuwing tulog kayo. Niyakap ni Celia ang tunay na Ana. Habang si Mario ay nagtangkang humarang ngunit napatras siya nang ang doppelganger ay biglang dumoble ng taas. Halos sumayad sa kisame. Lumapit ito sa kanila. Paulit-ulit na sinasabi. Ako ang tunay. Ako ang tunay. Ako ang tunay. Sa bawat salita, nanginginig ang dingding. Nalalaglag ang mga plato at lumalabo ang ilaw. Sa isang iglap, dumampot ng baso si Mario at ibinato ito sa nilalang. Tumagos lamang ito na parang usok. Ngunit bigla itong sumulpot sa likod niya at bumulong. Bakit mo ako tinataboy? Ako ang anak mo. Sumigaw si Mario at halos mawalan ng ulirat si Celia. Ngunit bago pa makalapit ang nilalang kay Ana, bigla itong naglaho. Walang bakas. Ang katahimikan ay bumalik at ang orasan sa dingding ay muling gumalaw. Humagulgol si Ana at niyakap ito ng kanyang ina. Ngunit sa salamin ng aparador, malinaw nilang nakikita ang refleksyon ng doppelganger. Nakangiti at dahan-dahang kumakaway. Mula noon, hindi na muling naging payapa ang bahay ng mga Ramos. Minsan, si Celia ay nagigising sa hating gabi at nakikita si Ana sa kanilang kwarto. 2 siya. Minsan, si Mario ay nakakarinig ng boses ng anak kahit wala sa bahay. At si Ana mismo, tuwing tumitingin siya sa salamin, nakikita niyang may ibang bersyon ng sarili niya na hindi sumusunod sa kanyang galaw. Ang mga doppelganger ay hindi basta multo. Isa silang anino ng ating kaluluwa. Naghihintay ng tamang oras para palitan tayo. At sa bawat paghinga ng pamilya Ramos, alam nilang darating muli ang gabi na sila haharap sa ikalawang anino.